Pao nagpakilig sa isang interview. Tinanong ng isang interviewer kung ano ang kanilang trabaho kung hindi sila artista ngayon. Ayon kay Kim, gusto raw niyang maging chef. Nung una sinabi niya teller ng bangko ha, and then sabi niya gusto niya maging chef. Dahil mahilig daw siyang magluto, mag-plating, samantalang sumagot naman ang aktor, si Paolo Avellino of course, na gusto niya lang maging simpleng husband. Na sinagot naman ng aktres na, mahilig naman ako magtrabaho okay lang yon. So, tumanggap ang love team ng sobrang pagkakilig galing sa mga fanay nito. Naku, Kim at Pao, ibang level na ha. So, husband. Parang balik parang housewife, di ba? Ang housewife, kadalasan housewife, ang babae sa bahay, ang lalaki nagtatrabaho. Sinong gumanap Pero ayan yung picture na yan, pinadala ng Kim Pao Team Abroad Official dahil nabigla rin sila dahil nagkaroon sila ng short notice lang ng special black private screening. Ay, bongga. Oo, yung kanilang grupo. Si Emily Gomez yan. Emily Gomez, hello. Friendship Emily. Kim Pao Team Abroad, di ba? Hi, Emily Gomez. Alam mo, teka lang kung anong yan, sige lang. Kung gusto ni Paolo na maging house husband. Sige, okay kasi ako naman mag-work. Baligtad na, di ba? Why? Talagang okay lang dyan. Basta pagdating ko ng bahay, kasi mo, magluto ka kasi house husband ka. Pagdating ko, kakain na lang. Magluto ka, maglinis ka ng bahay. Pero, pumasok tayo sa kwarto. Para manood sa malaking manunood. Baka akala nung iniisip pa. Yan sila ay ginanap nila sa Cinemark Hollywood Theater sa McAllen, Texas, USA. Kasama ibang mga members dyan, sila Rosel, sila Emily. Ayan, si Emily talaga daw napapakurot siya sa kanyang husband sa sobrang pagkakilig. At pati mga friends nilang mga foreigners ay kinilig din dun sa movie. Kasi meron yun sa ilalim, naiintindihan nila, di ba, may subtitle. At kahit ang kaibigan natin si Roel Ebora nagpapatunay na talagang pinipilahan po ang pelikula sa ibang bansa rin, di ba? Yes. Nandun siya, sabi sa atin, pinapila dito sa theater, di ba sabi ni Roel Ebora? Correct. At siya din, kahit masyanda na siya, kilig-kilig. Pero sana sumagot si Paolo, no, nung sinabi ni Kim na gusto niya maging chef, di ba? Sana sabi ni Paolo, ipagluluto mo ko. Ay, hindi, di ba sabi nga ni, ayaw niya rin ng mga kami-kamihan, parang gulay-gulay lang gusto ni Paolo. Di ba na, may connect yun doon sa pag, baka yun, nag-adjust na rin si Kim, di ba doon sa mga binabaon niya dati, may mga meat ngayon. Nagbabaon na siya na may gulay dahil si Paolo mahilig sa gulay. So, alam mo na, Kim, ang iluluto mo, ha? Ang mga gulay. Tama yung sinabi So, magkasundo pala kami ni Paolo, mahilig kami sa gulay. Pero tama yung sinabi, di ba may nagsabi na nagluluto talaga si Kim, dinadala dun sa shooting nila dati para ibigay kay Paolo. Ay, naalala ko na, nung kasama ko siya sa Davao, hindi nga siya kumain ng karne. Gulay ang tinanong niya. Ang ganda ng katawan, di ba doon sa I Love You Make You Listen, nakaubad siya, wala siyang t-shirt, pinititika ni Kim Chu. Di ba? Sa pelikula, yan sabi sa akin ng apa. Gusto ko siya nakikita na may bigote, ha? Ay, yung bagay. Bagay sa kanya. Parang ako hindi ko nababagay. Ay, bagay lalaki. Kasi meron iba na hindi bagay, parang clean cut ko tuwagin, wholesome ibig. Kasi parang nakakakiliti pag may bigote yung lalaki. Hindi naman nakakiliti. Nagagod na sila, Paolo. Joke lang. Si Kim naman, di ba ano yun eh. Uy, batiin muna natin ang ating mga viewers. Sa ating Norma Melissa, hello. Kay Ate Cecil Pini. Alam ko, Ate Cecil Pini. Ate Carmen Dolores, Ate Janet Damaso, at si Mercenita na napunta dito, nagpakain. At si Ate Cecil Pini, si Tibero. Lagi nag-chat-chat sa atin. Sweet Rose Ancheta, di ba? Annalyn Hika. Eva Bautista, May Plantig. Tapos yung isa pang May. May Plantig, ang kaibigan natin Mia Brillantes, a.k.a. It's Mimi Ming. Yes. Hello,